The Holy Bible. Reading Plan, 44th Day. Tagalog Version. Numbers chapters 3 to 5, and Hebrews chapter 12. Numbers chapter 3. Ang mga Levita. Ikatlong kabanata. Ito ang tala tungkol sa mga angkan ni Aaron at Moises nang panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Nadab ang panganay. Pinili sila at inordenahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero sina Nadab at Abihu ay namatay sa presensya ng Panginoon nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay pa si Aaron. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambahan na tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mga ngalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang piliin mo na maglilingkod bilang mga pari. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita, dahil akin ang bawat panganay. Nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel, tao man o hayop. Kaya akin sila. Ako ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, bilangin mo ang mga lalaking Levita mula sa edad na 1 buwan pataas, ayon sa kanilang pamilya. Kaya binilang sila ni Moises, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron, at Uzziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Mushi. Sila ang mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Ang mga angkan ni Gershon ay ang mga pamilya na nanggaling kina Libni at Shimei. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 7,500. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng toldang sambahan, sa bandang kanluran. Ang kanilang pinuno ay si Eliasaph, na anak ni Lael. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan. Ang mga pantaklob, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kurtina ng pintuan ng bakuran, at ang mga tali. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang mga angkan ni Kohat ay ang mga pamilya na nanggaling kina Amram, Izhar, Hebron, at Uzziel. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 8,600. Binigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan. At ang pinuno nila ay si Elisaphan na anak ni Uzziel. Sila ang responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa, ang lalagyan ng ilaw, ang altar, ang mga kagamitang ginagamit ng mga pari sa kanilang paglilingkod, at ang kurtina. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Ang pinuno ng mga Levita ay si Eleazar na anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad
sa pag-aasikaso ng tolda. Ang mga angkan ni Merari ay ang mga pamilya na nanggaling kina Mali at Mushi. Ang bilang nila mula 1 buwang gulang pataas ay 6,200. Ang kanilang pinuno ay si Zuriel, na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng toldang sambahan ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda, ng mga biga nito, ng mga haligi, at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos, at mga tali. Ang lugar na pinagkakampuhan ni na Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan sa bandang silangan. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sinumang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki na Levita mula 1 buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bilangin mo at ilista ang mga pangalan ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita, mula sa edad na 1 buwan pataas. Italaga ang mga Levita sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita, kapalit ng mga hayop ng mga Israelita. Ako ang Panginoon." Kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita na may edad 1 buwan pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay 22,273. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Italaga ang mga Levita sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga Levita, kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga Levita. Ako ang Panginoon." At dahil sobra ng 273 ang panganay na lalaki ng mga Israelita kaysa sa mga Levita, kailangang tubusin sila. Ang ibabayad sa pagtubos sa bawat isa sa kanila ay 5 pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibigay mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. Kaya kinolekta ni Moises ang pera na ipinangtubos sa mga panganay na anak ng mga Israelita na sobra sa bilang ng mga Levita. Ang kanyang nakolekta ay 1,365 pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. At ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kaniya. Numbers chapter 4. Ang mga angkan ni Kohat. Ika-4 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong kulang, na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kurtina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul, at pagkatapos ay susuot nila sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos. At ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga banga na lalagyan ng mga handog na inumin,
at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos tatakluban nila ito ng telang pula, at tatakluban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan, at mga banga na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng balat, at itatali sa tukod na pambuhat. Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar, at tatakluban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos isusuot sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul, at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop, at itatali sa tukod na pambuhat. Kailangang alisin ang abo sa altar, at tatakluban ng telang kulay ube, at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala, at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat, at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan, at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat, kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ng mga banal na bagay, para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan, na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron, ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin, at sa langis na pamahid. Siya ang mamamahala sa buong tolda, at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pabayaang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin, para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito, kapag papasok na sila sa tolda, at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang, para tingnan ang banal na mga bagay, para hindi sila mamatay." Ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isensus ang mga angkan ni Gershon, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang, na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod: ang mga kurtina ng toldang sambahan, na tinatawag ding toldang tipanan, ang lahat ng pantaklob nito, at ang mga kurtina sa pintuan, ang mga kurtina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali, at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon tungkol sa kanilang mga gawain. Magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar, na anak ng paring si Aaron. Ang mga angkan ni Merari. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang, na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi, at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran
na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos, at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitang ito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angka ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ang mga angka ni na Kohat, Gershon at Merari ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. At ito ang bilang nila. Pamilya ni Kohat na may bilang na 2,750. Pamilya ni Gershon na may bilang na 2,630. Pamilya ni Merari na may bilang na 3,200. Ang kabuuang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin. Numbers chapter 5. Ang paglilinis ng kampo. 5 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sinumang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bayad sa ginawan ng masama. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawa niya ng masama at dagdagan ng 20% ang bayad. Pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari kasama ng tupa na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pari ay magiging pag-aari na ng pari. Magiging pag-aari ng mga pari ang mga banal na handog na ito. Ang parusa sa babaeng nanlalalaki. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung sakali man na may isang lalaking naghihinala na nanlalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa pari, kahit na hindi totoong dinungisan nito ang sarili, sa pamamagitan ng pangangalo niya. At kailangang magdala ang lalaki ng handog na 2 kilong harinang sebada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso dahil ito ay handog ng paghihinala. Dadalhin ng pari ang babae sa aking presensya. At pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa puti. At lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa at pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya, kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito.
Pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa, sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo, at sana'y hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok sa iyong katawan para hindi ka na magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyari sana ito, at isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan, at huhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa, at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito, at itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi, at susunugin ito sa altar. Pagkatapos ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak, at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan, at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalalaki ito, kailangang patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya, at ipagawa ang kautusan ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki, pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya, at magdurusa siya sa kanyang kasalanan. The Book of Hebrews chapter 12. 12 kabanata. Ang Diyos na Ama natin. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya, at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan niyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay.
Mga babala at bilin. Kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan, kundi lumakas. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umira lang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na imoralidad o mamumuhay ng gaya ni Esau na hindi pinahalagahan ng mga espiritual na bagay dahil pinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. At alam nyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay. Pero tinanggihan siya, sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya, anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman, at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kakilakilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, "Nanginginig ako sa takot." Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduang ito'y pinagtibay ng kanyang dugo, na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya, "Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit." Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.